Dahil lang ba ito sa Bible school? Actually not. Ano po, kahit pa po anong galing natin sa theology, hallelujah, if we don't have the ears to listen in the kingdom of the Lord or in the heavenly realm, ano po, or in the spiritual realm, mahihirapan pa rin po tayo. Hallelujah. So let us learn more ngayong gabing ito. Ayan, nawa po ay ready na po kayo. So as we learn to this topic, you can notice that there are 4 sources of information in this world. Ano po, kung kayo po ay aware sa prophetic, ang prophetic po ay may iba't ibang sabi ko nga merong 5 senses in the realm of the spirit at meron din pong tinatawag na 4 sources of information in the spirit. Ang number 1 is the Holy Spirit, number 2 is the human spirit, number 3 is demonic spirit, and number 4 is the angelic spirit. Eh bakit po pastor nilagay pa doon yung demonic spirit? Siyempre, if you are aware, ano po, when you have the gifts of prophesying and when you have these gifts in prophecy, and normal po sa atin na kahit alin po dyan ay pwede nating marinig. Di ba? Ang sabi ko nga po palagi sa inyo, the principle is ganito. Kapag ba may mata ka, maganda lang ba yung nakikita mo? Hindi. You can see you can see even wrong things, you can see even bad things kahit ayaw mo. Nagigets po natin? So, that 4 sources of information, mas maganda po na alam natin or mas maganda po na may idea. Yun nga po mga pastor, nag-aaral pa po sila ng demonology eh. Di ba? Ang mga kapastoran, nag-aaral pa nga sila ng demonology para alam nila kung paano natin ika-counter-attack yung kaaway. Hallelujah. So dapat tayo, alam din natin kung saan nanggagaling yung information para naman po hindi tayo mga pa in the prophetic realm. Hallelujah. Ano po, para hindi po tayo mga pa doon sa ating pong information na naririnig. Baka mamaya kapag kami nag-speak sa atin prophetically, ano po ay hindi natin alam. Ano po, or hindi natin nade-discern, or hindi natin nakikita saan po ba ito nanggagaling. Ito po ba ay galing kay Holy Spirit, human spirit, demonic spirit, or angelic spirit? Kasi, yung mga sources po na yan, it is very important, ano po, na maintindihan, or it is very important na atin pong malaman. Kasi kapatid, kapag hindi nyo po yan alam, mangangapaho kayo ng bonggang-bongga pag hindi po kayo or wala kayong understanding about that. Hindi pwedeng sabihin natin, nagbabasa naman ako ng Bible. I cannot lead by the demons. Or nagbabasa naman ako ng Bible, hindi na ako maluloko ng demonyo. 'Di ba? Even the demons know more about the Bible. Ano po, alam niyo po ba na ang demonyo man ay mas alam pa nila yung Biblia kaysa sa atin? Ano po? Kasi siya po ay nanggaling din sa pagiging anghel before. Ano po? So, nawa po ay meron kayong natutunan. Hallelujah. So hindi po 'yan ang pinaka-specific na point ng aking topic. I just want you, people of God, to have an idea. Ano po, para naman hindi tayo mahihirapan. Ano po? So, si Holy Spirit, it speaks a lot unto us. Ano po, pero marami sa atin, hindi natin alam ang difference kung paano ba talaga nag-i-speak si Holy Spirit at saka yung angelic spirit. So in the realm of prophecy, it is not about what you see. It is all about what you've heard. Lagi niyo pong tatandaan na in the realm of prophecy, this is not how you see. It is about how you heard. That's why laging sinasabi ng Bible sa atin na walk by faith and not by sights. Because faith comes from where? Hearing and hearing the word of God. So it is impossible for you to walk in prophecy if you only want to see. Walk in prophecy because you want to heard something. Are you with me, people of God? In the realm of prophecy, it is not about kung ano yung nakikita mo. It is about what you heard from heaven, what you've heard from the Lord. Because anything that we can see, it can be the deceptions. But what about we have heard in the realm of the spirit? Ano po kaya yung naririnig natin? Ano po kaya yung naiintindihan natin in the kingdom? Thank you, Jesus.
Ano po? Di ba minsan, lagi tayong, as a prophetic people, lagi tayong, the Lord says to me, the Lord show me vision, the Lord show me this, nanaginip ako, brother, nanaginip ako, sister. May nakita akong vision habang nagpe-pray ako. But we need to understand, people of God, na ang vision na walang understanding is delusion. Ano po? At ganun din, in the realm of prophecy, this is not about what you see. It is all about what you've heard. So the Holy Spirit, ito po yung pinagkaiba ng apat, the Holy Spirit communicates in us through wisdom. Ang Holy Spirit, nagko-communicate siya sa atin through wisdom. The human spirit communicates us through discernments. And demonic spirit communicates in us by what your body language. Ano po? Kung ano yung body language mo. Wala naman siyang access sa ibang bagay. Pero ang tinitingnan niya, ano yung magiging respond mo? Ano yung magiging action mo? The angelic spirit, it communicates by sound. And mamaya ko po sa inyo ipapaintindi or papaliwanag bakit kaya yung angelic spirit, it communicates through sound. Ano po, the Holy Spirit, it communicates in us through wisdom. Kapag nanggaling yan kay Holy Spirit, lagi ko nga sinasabi sa inyo, kapag yung wisdom na yan nanggaling kay Holy Spirit, kahit nakakakita lang namin ni Sis Beb, magkakaroon kami ng connection. Magkakaroon kami ng connection in wisdom na para bang kami ay magkapatid na. Kapag nanggaling yan kay Holy Spirit, yung prophetic word, hindi mo man kilala yung tao na yun, pero parang kilalang kilala mo siya and you see something in that person. Ano po? Bakit ko po kaya ito nasi-share sa inyo? Kasi na-experience ko na po ang mga bagay na ito. Ano po? Since the day I started in learning in the ministry, ano po, ang amin po talagang ministry ay pinanganak na prophetic. Ano po, na born ang aming ministry na kami po ay prophetic ang aming tribe. Hallelujah, Jesus. And alam niyo po mga kapatid, pag tiningnan niyo po yung trabaho ng mga apostles in the New Testament, they are all prophetic. Pero tingnan niyo yung trabaho ng mga prophets dun sa Old Testament, parang magkabaliktad. The prophets do deliverance. The apostolic do prophesying. The prophets do declaration, but the apostle do action. Na you see, people of God, and that is wisdom. Na kapag ikaw ay meron kang banal na spirito sa buhay mo, ano po, you can understand other even though they are not speaking, even though they are not saying something, even though na hindi mo pa sila ganong kakilala, ano po ay makikita po natin sa kanila kung ano yung dapat ipakita ng Panginoon. Kaya nga every time that I pray and I want to access the Holy Spirit in my life, I always ask the Holy Spirit, speaks to me kung anong kailangan ng tao na to. Hallelujah. Because if I want to use human discernment, I need my human spirits. Hindi na to kailangan ng prayer. Yung spirit mo as a man or as a human, it can discern something. Alam niyo, para itong gut feeling. Para itong mga babae, kapag ka merong kabit yung kanilang, may mga kabit yung kanilang asawa. Alam niyo po yon, yung gut feeling na yun, na parang may something nakakaiba. Parang there is something na may mali. Nagigets po ninyo? That is a human spirit. Hindi naman po sila prophetic. Pero bakit nila nakikita or yung kutob nila na yon, bakit tama? And that is a discernment. Nagigets po ninyo? Hindi dahil siloso sila. It is a discernment. Diba? It is a discernment inside of girls. Kaya alam nyo, ang paggamit ng human spirit, mas madali ito sa mga girls. Kasi ang galing nila dyan. Gamit na gamit nila yan. Lalo na kapag nagmamahal yung mga yan. Gamit na gamit yan. Trust me. Demonic spirit, it communicates by what your body language. Ano po, it is because ang demons, wala naman po siyang access talaga sa atin. Pero ang pinagmamasdan niya, kumbaga ang demons, magaling sila sa observation. Pinagmamasdan nila, di ba?
Alam niyo ho kung bakit ko nasabi sa inyo that demons loves to see your body language? Kasi the Bible clearly says in us that the enemy is like a roaring lion ready to devour you. So ibig sabihin, nagmamasid lamang ang demons sa atin. Ang demons walang discernment. Ang demons wala silang prophetic gifts para manotice kanila. Pero by your action, manonotice kanila. At mamaya ko po sa inyo i-share kung ano yung pwede nating matutunan sa ginagawa ng demons. Parang ganito lang yan. Sa boxing, ang ginagawa ng opponent, pinapanood niya yung kalaban niya para makita kung ano yung counter na attack na gagawin niya. Ganon din sa atin. Kung kayo po ay minamatyagan ng demonyo, matyagan nyo rin yung demonyo. For you to be able to see the weakness of the enemies through your life. Sa inyong buhay. Di ba? Minamatyagan ka, matyagan mo rin yung buhay mo. Lahat ng mga pwedeng maging butas, sarahan mo. Lahat ng mga pwedeng daanan, lahat ng crack, di ba, i-build up mo. Huwag mong hayaan. Di ba, minsan sasabihin natin, alam mo, Pastor Carl, kaya ko naman po magpatawad. Ano po, pero sa actions natin, lagi na lang tayong paulit-ulit. Alam mo, sumama yung loob ko kay ganito eh. Akala ko ba marunong magpatawad? Pero laging bukang bibig yung naging kaaway. Laging bukang bibig yung tampo niya. Are you with me, people of God? Kasi sabi sa akin ng spiritual father ko when I was starting ministry, hanggat may kurot sa puso mo, kapag nakikita mo yung kaaway mo, hindi ka pa nakakapagpatawad. Kaya alamin mo hanggang kaduluduluan ano pa yung pwede mong i-release para maging okay, para matutunan mong mahalin yung kaaway mo. Para matutunan mo silang makita na may pagmamahal sa kanila. At hindi mo sila makita na kumukulo yung dugo mo. Nagigets po natin? Our body language. Minsan sasabihin natin, ay hindi ko naman crush yan si pastor. Pero sa body language mo, halatado. Di ba? Kaya pwedeng gamitin to ng kaaway sa atin para pabagsakin kayo emotionally. Kaya pala, wala namang bad intention si pastor, pero nagiging iba ang dating sa kanila. Kaya ang ending, nagkakaroon ng awkwardness, nagkakaroon ng trouble. Di ba? Watch out our body language, people of God. Kasi diyan naka-attach yung kaaway sa buhay natin. Di ba? Kaya nga, sabi doon, if you love me, obey my command. O, so ibig sabihin, binabantayan tayo ng kaaway kung paano tayo sumusunod sa kumandang Panginoon. Eh, paano ka nga ba sumusunod sa command ni Lord? Paano ka ba sumusunod? Di ba? Sumunod ka nga, pero nagdadabog ka naman. Sumunod ka nga, pero nagmumore-more ka naman. Sumunod ka nga, pero nagtatampo ka naman kay Lord. Sumunod ka nga, pero hindi mo naman gusto yung iyong sinusunod. Makikita at makikita po yun ng kaaway. Kaya alam nyo, ang kaaway nag-i-sneak peek sa atin nang hindi natin alam. Oo nga, tama nga yan. Pagchismisan natin yan si Beverly. Di ba? Eh, ikaw, ayaw mo lang pala makinig kay Sis Beb bilang leader mo. Sige, pagchismisan mo na lang yan. Di ba, magsama ka pa ng ibang member. Di ba, that is the work of the enemy. Na hindi natin alam. Because of what we act. Tinuturuan na tayo ng kaaway na mag-slander tayo. Tinuturuan na tayo na mainggit. Tinuturuan na tayo na magselos sa posisyon ng may posisyon. Di ba? Hindi tayo marunong makontento sa kung anong meron tayo. Gusto natin mapahamak ang iba para mapunta sa iyo yung nasa kanila. And that is a demonic work. The angelic spirit communicates by sound. Alam niyo po ba na ang mga angels, they communicate through sounds. Sometimes, the angels are not speaking. They are speaking inside of your head. Alam niyo po, napanood niyo na po ba si Professor X? Yung sa mutant? Ganun po, madalas makipag-usap ang mga anghel. They are just looking at you. But you have a conversation in the mind. Same as with the Lord Jesus. Ang Panginoon,
Kapag nakikipag-usap sa atin ng Panginoon, it is like we are in a room na tayo lamang at ang Panginoon ang nandoroon. Walang ibang makakarinig or makakapag-sway sa atin ng mga desisyon or kung ano pa man na pinag-uusapan natin. Because when we are in the presence of God, sabi po ng Bible, in where Jesus is, there is freedom. Kung nasa ng Panginoon, nandun ang kalayaan. Kaya kapag nangungusap ang Panginoon sa inyo, walang doubt doon. Pero sure. Are you with me, people of God? Kasi nandun yung freedom. Hindi naman pwede na nandun yung freedom, pero andun din yung doubts as well. Kaya alam nyo po, minsan magtataka tayo, bakit kaya kapag itong mga prophetic people na ito, nag-i-speak, parang sure na sure talaga sila sa kanilang sinasabi. The Lord is speaking to me this and this and that. The Lord is sharing me this and the Lord is showing me that. The Lord speaks to me clearly in my ears and then the Lord says this. Bakit kaya ganun sila kaseryoso? Diba? It is like speaking in tongues. Ang sinabi ng Bible, when you speak in your tongues, your mind has no use. Ganun din yun. When the Lord speaks on you, nothing in your body needed something for you to hear. Hallelujah. We have the 5 senses of the Spirit to communicate in the body of Christ. And always remember this, people of God. Wait lang. Mamaya po. Ano po? So we have these 5 senses of the Spirit to communicate in the body of Christ. And that 5 senses and the Spirit, i-share ko po yan sa inyo today. So this is the 5 senses of the Spirit to communicate in the body of Christ. Number 1 is the sense of sights. And that is what we call vision or prophetic vision. Ang vision ay may dalawang klase. Vision in the nights and prophetic vision or visions of the day. Pastor Carl, biblical ba yung tinuturo mo? Yes. The vision of the night, it is the night vision, which is dreams. And the visions himself, it is the prophetic visions. So meaning, ang visions, nakikita ito ng isang tao na siya po ay gising. So para siya nananaginip ng gising. Pero ang night vision, habang siya'y tulog, may kinakausap or may pinaparating sa kanya ang Panginoon. So that is the 2 kinds of sights. That is the 2 kinds of vision. Di bless ka kung pareho mo siya nagagawa. Na you have the vision and you have the night visions. Number 2, that is the senses of sound. Ang tawag doon, hearing. And the number 3 is the senses of feeling. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na gut feeling. There is something inside of you na parang ina-urge ka nito. Na parang hindi mo siya pwedeng tanggihan kasi totoo yun at tama yun. Nagigets po ninyo? It is like something the Lord has given you this gut feeling na parang may masamang mangyayari. Tapos may ganun ngang mangyayari. So that is the sense of feeling. Pag sinabing sense of feeling, it is not about because of your emotion. It is different. Emotions and gut feeling is different. Don't misunderstood me, people of God. Number 4 is the senses of intellect, and that is the mind of Christ. Having the mind of Christ is not easy, specifically or especially in our times today. Na marami sa atin ang ating isip, hindi natin kaya mag-focus pagdating sa Panginoon. Marami sa atin, araw-araw ang dami nating naririnig sa isip natin, that is not the mind of Christ. The mind of Christ has peace. Hindi siya magulo. Hindi siya kagulo. The mind of Christ is calm. The mind of Christ has peace. And the mind of Christ always have solution. Hindi problema ang iniisip ng mind of Christ. Ang lagi niya nakikita, solution. Because he understand everything. Good or bad, bad or good, he understand. The 5th senses is the senses of smell. But the sense of smell, it is very rare.
Rare lamang po ito sa body of Christ. Ano po? Rare lamang ito na makita natin yung sense of smell sa body of Christ. And siguro, may mga pagkakataon na naranasan nyo na rin po ito sa inyo. Naranasan, amoy kandila. Tapos may naaamoy ka na parang sobrang baho na nakakasulasok ng amoy, parang patay na tao. Nakakaamoy ka ng mga bulaklak. 'Di ba? May mga kasabihan pa yung iba diyan na kapag nakakaamoy ka raw ng bulaklak ay ano daw 'yun, kamatayan. 'Di ba? Kailan pa naging mabango si kamatayan? Hallelujah. 'Di ba? That is not true. That is a visitation. 'Di ba? Amoy asopre. Ayan, totoo 'yan. Yung ganong parang mabaho sobra, pero as in wala naman. Ano po? Ang smelling, it is very rare. Ano po? Kasi yung demons, meron yang amoy. Ano po? Mas mabaho pa yan sa patay na daga. Para mga 3 times na mas mabaho pa yan sa patay na daga or patay na tao. That is the smell of a demons roaming around. Pero sabi ko nga sa inyo, rare lang yan. So meaning to say, hindi palagi or hindi lahat meron yan. So in all these senses, the outstanding is the sound. Alam niyo po, sa lahat ng 5 senses na yan, the most outstanding is the sound. Bakit? Let's learn. Why sound has a big effect in all other senses? So we can locate sounds by using other senses. Kasi ganito po yan. Ang sound, kapag ka naririnig natin, may mga pagkakataon na hindi natin alam kung saan po sila nanggagaling. Diba? Like for example, nasa isang kulong ka na bahay, may kumakatok doon sa kanang pintuan ng apartment mo, pero ang pakinig mo ay nasa likuran, ang pakinig mo nasa bubungan, ang pakinig mo nasa kabilang side. Ano po, I was remember na dito sa bahay namin, madalas may mga pagkakataon po dito na kapag kumakatok sa kapitbahay namin, ang pakinig mo nandito sa bahay namin kumakatok. But I have to distinguish the sound. Ano po, natutunan ko na kapag may kumakatok is alamin ko muna yung sound. So gagamitan ko siya ng pakiramdam. If you feel ko muna kung talagang dito ba sa bahay namin kumakatok o hindi. Are you with me, people of God? So nawa po ay meron kayong nakukuhang aral about this. And sabi dito, all great men and women of God is not good without knowing and familiarizing to its sound. Alam niyo po ba, walang naging magaling sa vision nang hindi familiar sa sounds. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit may nakikita ako pero may naririnig ako? Kasi hindi natin pwedeng alisin yung sound. It is very difficult to understand what we see if we don't have sounds. Kaya nga po alam niyo yung mga pepe, kapag po yung mga bingi, kapag sila'y kinakausap, 'di ba, sign language. Bakit kailangan ng sign language? Because it is the language that can communicate them. Para siyang vision. May tinatawag tayong vision interpretation. At yung vision interpretation, it can communicate to you without sound. Meaning to say, ipapakita lang sa iyo yung picture at i-interpret mo. Pero katulad nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, vision has levels. May levels din po ang vision. There is a parabolic visions, there is a logical visions, and there is a specific visions. Sa Bible, kung pag-aaralan nyo ang Bible, may mga visions doon na specific. Meaning kung ano yung sinabi, yun yung naganap. Pero marami doon parabolic. Meaning to say, kailangan mo ng somebody to interpret or kailangan mo ng interpretation for you to understand. Nagigets po ninyo? Bakit kaya sinabi ng Panginoon kay Elijah nung in-encounter siya ng Panginoon sa may cave? Diba? Sinabi doon, kumulog, kumidlat, wala doon ang Panginoon. Bumuhos ang malakas na ulan, wala ang Panginoon. Dumaan ang hangin na napakalakas, wala ang Panginoon, and so on. Because the voice of the Lord is like a sound. It is like a sound waves. Hindi mo siya ma-utter. Hindi mo siya nakikita. Parang andyan lang siya pero hindi mo siya nakikita. Hindi mo siya agad-agad manonotice.
Kasi yung hangin, nararamdaman yon. You can detect air by your feeling. But sound, it cannot be detected by feelings. So all great men and women of God, it is not good, or they are not good without knowing and familiarizing to its sounds. Alam nyo po, bawat isa sa amin, specifically deliverance minister. Minsan nagtataka kayo na kapag nagdi-deliverance kami, bakit kaya tinitignan namin yung mga mini-minister namin? Some minister, ang lagi nilang ginagawa, pag maglelehan sila, nakapikit sila. Actually, mali yun. Kapag ikaw ang nagmi-minister, mumulat ka. Pastor, pag nakamulat kasi ako, wala akong nakikita. Di lalo na kapag nakapikit ka, wala ka lalong nakita. Yung nakamulat nga, wala ka nakita, yung nakapikit pa kaya. Di ba? Kaya alam nyo, when I am ministering, I don't close my eyes. I open my eyes. But I activate my hearing because I wanna hear from the Holy Spirit. Because sometimes, demons communicate through body language. Ngayon, pag nagdi-deliverance kayo, makikita nyo po that demons communicated you with body language. Alam niyo yun, habang nagpe-pray ka ng deliverance, some of them, they groan. They groan. No. They groan like this. That's why kailangan mong manotice. Parang yung mga hayop, hindi naman natin alam kung anong interpretation ng aw 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 aw. Meow, meow. Hindi natin alam yung interpretation niyan. But how can we communicate? Through groanings, through the sound. Pag narinig mo, pusa yun. Aso yun. Are you learning, people of God? So we need to familiarize. And that's the reason why the Lord says our God is like a sound of a roaring lion, because He is not seen, but He is heard. Kapag nagro-roar po yung lion, hindi yan magro-roar ng katapat mo na siya. Magro-roar yan ng malayo pa. Para yung lobo. Pupunta yan sa pinakamataas na place at doon yan magro-roar. Doon yan mag-groan ng sound so that ma-alerto yung lahat ng mga nasa baba. And that is also the Lord. When the Lord roar, all men and women of God will be alerted because of that sound. Bakit po kaya dati, pag nagdidigmaan, ginagamit nila yung Benjamin tribe bilang frontier? Imagine nyo, ipapaunan yung kumakanta. Kapag gera na, patay yun. Gilit-leeg ng mga yun, di naman makipaglaban yun eh. But you know what, people of God, bakit sila ang inuuna? Because the enemy, magkakaroon sila ng kaguluhan. Kasi ano ba yung naririnig nila? Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon no nakikipaggera yung mga Israelites? Nasabi doon ay patugtugin nyo ang inyong mga trompeta at mga tambol at umawit kayo hanggang sa pinakamalakas na kaya ninyo. Ngayon yung mga kaaway, ang pakinig nila sa sound na yon ay hindi kantahan. Ang naririnig nila, yun, nagpapatayan na yung mga kalaban natin. Nagpapatayan na sila sila na yung nagpapatayan. Tapos the Lord make a miracle na yung dumadaloy dun sa ilog na yon na namamagitan sa kanila is blood. So ang thinking sa mga kaaway, hindi na tayo maghahanda, nagpatayan na sila. You see, people of God, that's why the Lord speaks to us with the sound. He always speaks in a kind of a sound that no man knows. It is like a groan. It is like our speaking in tongues na hindi natin naiintindihan, pero something that our spirit understood.
Kaya nga sabi ng Bible, kapag hindi mo alam kung paano mananalangin, hayaan mong manalangin ang spirit mo. Hora bara sikirere busha lararabahan delelelele. Hora bababa shandararara. At hayaan mo na. Ano po, that the Lord assemble the word of your hearts. Kaya nga kapag ang Kristiyano walang alam ipanalangin, hora bababa shedededede. Alam ko, sa mga intercessors, alam nila yan. Kapag ubos na ang kanilang ipapanalangin, mag-i-speaking in tongues nila yung 15 minutes, 5 minutes, 30 minutes. Kasi wala na sila ipapanalangin, hindi na nila alam. Bahala ka na, Holy Spirit. They are creating a sound that only heaven understood. At sabi doon, the enemy cannot understand your speaking in tongues. Kaya nga ayaw ng demonyo ng speaking in tongues. Alam niyo ba yun? They create their own tongues. Kaya nga po sabi ng Bible, kahit na po unbeliever ang makarinig ng speaking in tongues mo, mararamdaman nila, mafe-feel nila yung sound waves na yun na nanggagaling dun sa power ng tongues na activated. At sabi ng Bible na kapag sila'y nag-enter doon sa isang church na nag-i-speaking in tongues, even they are not, hallelujah, even they don't know how to speak in tongues, ang mararamdaman po nila, nandito talaga ang Panginoon. Kaya pansinin ninyo, people of God, naalala ko dati na may pinuntahan akong church na nagaganyan, pero parang alam mo yun, in my spirit, sabi ko para sila mga buang, para hindi ko sila nagigets. Although hindi ko naiintindihan yung kanilang sinasabi, pero hindi ko nagigets, hindi ko maramdaman yung genuine heart ng mga yon. Then after a trouble, nagsara yung church. Pero when I was in JIL, meron sila dong spontaneous worship na to the point na may mga nag-i-speak in tongues doon. They are crying when they speak in tongues. Para akong nahahawa. Nasabi ko, Lord, di ba, para akong nahahawa sa kanila. I don't understand kung ano yung sinasabi nilang hurra baba, rebebe, shielere, hurra kadiya romonos, kundelebre siya, turla baba bashe. Pero parang there is something in me na parang gusto ko na rin pumikit at ayaan ko na lang na mag-flow at lumabas na lang kung ano yung dapat lumabas sa bibig ko. Kaya lagi kong sinasabi dati sa mga nakakasama namin ng speaking in tongues, hindi palakasan ng sigaw. Ang speaking in tongues, kahit na po hindi mo isigaw, mararamdaman mo ang power. Yung iba masabi lamang po na they are filled with the Holy Spirit, talaga namang sigaw na labas na ang litid. Oh, rapapapapapa! Yay! Hindi genuine. Para silang yena. Alam mo yun, parang hindi roaring lion yung naririnig mo. Para silang yena. Nahanda silang mag-devour. So learn, people of God, in prophetic, we need to practice to locate the sound of heaven, and that is the best choice more than other gifts. Alam niyo po, kung ako po ang tatanungin, mas pipiliin ko po na ibigay sa akin ng Panginoon ay yung kakayahang makapakinig kaysa kakayahang makakita. Kasi aanin ko ang isang bagay na nakikita ko ngunit hindi ko naririnig. Kaya nga sabi doon, it is better to be deaf. It is better to be blinded than being deaf. Kasi yung blinded, kaya niyang makakita sa pamamagitan ng pakikinig. Pero yung di nakakarinig, mahihirapan siyang mag-locate. Kahit na nakikita niya. Nagigets po natin? Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, My son, be attentive to my words. Incline your ears to my sayings and let them not escape from your sight. Keep them within your hearts, for they are life to those who find them and healing to all their flesh. Hindi po ba kayo nagtataka bakit kaya kapag sila Pastor Carl ay nagpe-pray sa kanila, bakit kaya sila naiiyak? Naalala ko yung laging sinasabi sa akin ng mga taong na ipagpe-pray ko and they are crying, sasabihin nila sa akin, kasi pag naririnig namin yung boses mo, para kasing nakakaiyak.
Kaya iiyak na lang kami. Na kapag naririnig daw nila ako na nagsasalita sa kanila, the Lord is saying to you, the Lord is speaking to you right now. It is like a soothing sound in their ears. Habang sila'y nakapikit at ninanamnam nila yung sound na yon, and they will become healed. They will they will find peace in the inner men's of them. Kaya alam nyo mga kapatid, para sa akin, hindi mahalaga sa akin na makita ko silang na-slain. Ang mahalaga sa akin, makita ko na yung sound of heaven nag-e-enter sa kanilang mga puso. Kaya nga po laging paalala ng Panginoon, listen to me. Those who have ears, listen. Buksan nyo ang Proverbs, lagi nakalagay doon, hear me, O Israel. Listen to me, people of God. Because sound is very important, more than any other gifts. How can you have prophecy without sound? How can you interpret something if you don't hear something? Nagigets po natin? Kaya sabi diyan, mga anak ko, be attentive to my words. Maging attentive tayo sa pakikinig. Kasi hanggat hindi ka focus, hindi mo maririnig ng malinaw ang heaven. Kahit ilang pang tao ang magsabi sa Father, in the mighty name of Jesus, I anoint the ears that the Lord will hear. No, hindi nadadala sa ganon. Hindi nadadala sa paghihinuli lang. Hindi yun nadadala ng kauhe pag nilinis nyo yung tenga nyo. Or cotton buds. It is needed to be practiced. Alam niyo yun mga kapatid? It is needed to be practiced. To be attentive in His Word. Kaya alam niyo po dati, para makapakinig ako ng mas maayos sa Panginoon, naglalagay ako ng instrumental music sa aking tenga, kasi ako yung tipo ng tao na kapag marami akong sound waves na naririnig, nabubuang ako sa dami kong naririnig. Naiirita ako kapag sobrang daming ingay na naririnig na iba't ibang ganito, iba't ibang boses, iba't ibang sound. So ang ginagawa ko dati when I am reading the Bible, I don't read without music in my ears. Kaya pag nakikita ako ng mga kasama ko na nagbabasa ng Bible, meron akong earphones. Kaya sabi nila, pag nagbabasa si Kuya Dave, huwag mong papakialaman kasi wala siyang pakialam. Kasi naka-earphone yan. Kasi gusto ko, na habang nagbabasa ako, alam niyo ho ba kung paano nagpa-prophesy si Elisha? Elisha is the best prophet. Elisha is also a best prophet like his teacher Elijah. But Elisha needed music to prophesy. Bakit? Kasi alam nyo, yun ang natutunan ko kay Elisha. Kaya siya nakikinig ng music kasi gusto niyang mag-frequency doon sa sound of heaven. Gusto niyang ma-frequency yung kanyang sarili, parang radyo na kinukuha niya yung tamang perfect sound para makarinig siya at marinig niya kung anong naisabihin ng Panginoon. Kaya alam nyo, not because you see you are a prophet. Sometimes, all greater prophet is not about having vision, but about having attentively listening ears. Hindi po ba kayo nagtataka why Prophet Chloe is one of the known prophet in our generation, or even Leon Dufresne? Pagmasdan, obserbahan niyo po yung kanilang ginagawa. The angel of the Lord says to me. Bakit niya sinabing says? Sinabi sa kanila. Hindi lang nakita, sinabi. So they are not just good in seeing, they are good in hearing from God. Incline your ear. Ilagay mo yung tenga mo sa Panginoon. Huwag sa ibang bagay. Pansinin niyo, malalaman natin, Sunday na naman po bukas. Dito sa Pilipinas, Sunday na naman. Pansinin niyo po, kapag may isa dyang nagchismis sa likod or sa gitna, lahat ng ears naka-incline sa chismis, hindi sa sermon.
Kapag Sunday service, hindi naka-incline dun sa Word of God, naka-incline sa chismis ni Beshi at ng katabi. Kung hindi naman doon, sa nakikita naman, tumayo si kapatid, sunod pa. Tumayo si kapatid, habol pa ng tingin. Uy, ang ganda. Di ba? Kaya pala sabi ng Panginoon, na walk by faith and not by sight. Wag sa paningin. Sa pamamagitan ng faith. Paano ba magkaroon ng pananampalataya? Through hearing and hearing the voice or the word of God. Ganun pala, Lord. And that's why ito ay in-emphasize sa akin ng Panginoon kanina habang ginagawa ko itong teaching na ito. Baka sabihin nyo naman ay sinearch ko lang siya in Google, ay di-search nyo, kung makikita nyo yan, mga pinagsasabi kong yan, diba? O kaya naman chat GPT, yung mga nag-chat GPT, hindi yan anointed. Nakaka-disappoint yan ng kingdom. Kasi yung teaching, hindi anointed from the Holy Spirit. No? Anointed chat GPT na. Anointed AI. So learn, people of God, to be attentive in His Word. Incline your ear to my sayings. Sa kanyang mga kasabihan or kanyang mga kawikaan. So ibig sabihin, hindi lang po ito about the written word. It is also about the says word. It is about the spoken word of heaven. Kasi yung iba masyado silang OA pagdating sa prophetic. Kapag ka daw may mga prophetic, sinasabi nila na hindi totoo 'yon. Kasi daw nasusulat na lahat sa Biblia. So pati buhay mo nasulat na doon. Tapos sasabihin mo sa amin bilang leader or bilang pastor, bilang tagapanguna, sinabi sa akin ng Panginoon na magpastor ako. O paano mo siya narinig? Nakasulat ba yan sa Bible? If you are telling me, people of God. Diba minsan magtataka ka sila na mismo mga leader at mga pastor at mga nag-aral, sila pa mismo ang hindi mo maiintindihan. Paano? Hindi ko naiintindihan. Sabi mo, tinawag ka ng Panginoon. Paano ka tinawag? Sa pamamagitan ng sulat? May tawag bang sulat? Pwede bang tawagan ko si Sis Beb pero i-chat ko? Sis Beb, tatawag ako after dito pero sa chat lang. Walang ganun. We need the spoken word. Nung tinawag ako ng Panginoon sa posisyon na meron ako, I hear the spoken word of heaven. And it is supported by the word of God. Nung tinawag ako ng Panginoon bilang apostol, sabi ko, Lord, ano po ba ang kwalifikasyon ng isang apostol? At sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi po 15 churches na naiplant. Hindi po 100 member para matawag kang apostol. That is just a church rules in a church system. Ang sabi ng Bible, if there is apostle among you, that person will be followed by signs, wonders, and miracle. Yung pala yun, yung qualification. If there is prophet among you, I will show myself in vision and in dreams. Kaya ang pagiging prophet ay hindi dahil hindi graduate ka ng PhD, doctorate in theologies and seminary school, blah, blah, blah. We need to listen to the word of the Lord and to the spoken word of God. Let them not escape from your sight. Huwag mo ngayaan na matanggal yun sa paningin mo, yung mga salita ng Panginoon na ibinigay sa'yo. Keep them within your heart. Itabi mo yun sa iyong puso. Ilagay mo sa puso mo yung mga narinig mo. Ito pala ang sinabi ng Panginoon. Mahal na mahal niya ako. Kaya kapag ako lumalakad ako sa paglilingkod kay Lord, walang ibang tao na papakinggan na magsasabi sa akin, hindi ka mahal. Hindi ka mahal ng nanay mo, Pastor Carl. Wala akong pake, mahal ako ng Diyos ko. Di ba? Maraming ang tao nagsabi sa akin, hindi ka karapat dapat, bata ka pa. Sabi ko, wala kayong karapatan din. Dahil ang tumawag sa akin ay tumawag ng bata rin katulad ni David para maging king.
At tumawag ng katulad nila Josiah. Hallelujah. Incline your ears, people of God. And keep it in your heart. Kaya alam niyo po, kahit na ang dami pong mga tao na nagdi-discourage sa paglilingkod ko kay Lord, wala akong pakialam sa discouragement nila. Dahil alam ko sa puso ko kung ano ang sinabi ng aking Ama doon sa langit. Gawin mo ang para sa akin at ako na ang gagawa ng para sa iyo. Kaya yun lang ang aking panuntunan. Ang trabaho ko, ang goal ko, ang mission na ibinigay sa akin ng Panginoon at sa aking buong team mag-win ng soul, mag-train ng soul. Hindi namin trabaho makipag-argue. Hindi namin trabaho makipagpagalingan sa theology. Wala naman nakalagay sa Bible niyan. Na be good on this, be good on that. Ang theology ay para maintindihan mo kung ano yung buong Biblia. Kaya nga may nakalagay doon, bibliology, theology, scatology, soteriology, hermeneutics is the science of interpreting the Bible. Para maintindihan mo lang yung buong Biblia. Bibliology, to know the history, paano ba naging Bible ito? Ba't ba tinawag na Biblia ito? Ang bibliology, it is the biography of the Bible. Theology, nako, puro argument yan. Kaya tanyo, yung mga major in theology, marami dyan, panay, argue. This is our school says. Yung iba naman, this is our school says. Ay, bahala kayo dyan, magkagulo. Basta this is my God says. This is my Lord. Patay tayo dyan. Diba? Pero hindi naman nagsisave ng soul. Nagja-judge lang naman ng soul. Ang meaning ng soteriology is the study of salvation. Bakit ka ba isinave ng Panginoon? Para mag-save ka din ng iba. Hindi ka isinave para maging judge nila. Sana nag-attorney ka. Nakikita po natin mga kapatid, we need to incline. Tayo minsan, mas madali pa tayong nakikinig sa chismis. Alam mo, Sis Beverly, yung school na yan, huwag kang mapapasok dyan kasi ano yan. Alam mo na, basta marami ng issue dyan na ganito, ganyan, hindi sila magaling sa theology. Ayun, patay. Kaya ako, sabi ko doon kay Lord, ayoko na magaling lang. Gusto ko anointed. Kaya nag-aaral ako ng Bible school, sabi ko, Lord, ayoko nang hindi anointed. Gusto ko anointed. Kasi ayoko ma-disappoint. Kaya nga po this coming July 25, sabi ko, Lord, ayoko na mag-o-ordain sa akin ay puro lamang knowledge at puro lamang libro. Gusto ko anointed vessel ng Panginoon. And He did it. Yung tao na yun, yung bishop na yun, hindi lang siya basta bishop. Siya ay anointed vessel ng Panginoon. Preaching the gospel outside, doing healing and deliverance in the streets. Sabi ko, Lord, ito yun. Nagigets po ninyo? Kaya sabi ko, Lord, kapag magkukunik ka sa akin ng mga tao, wag yung may correct. Ang gusto ko yung mga anointed. Para meron din ako matututunan sa kanila. Kasi kapag may correct, wala, magbubuangan lang kami, magbabaliwan kami. Mag-a-argue lang kami sa lahat ng pagkakataon. Sabi mo nga, peace. Parang hindi peace ang aabutin ko, rest in peace. Sa sobrang stress. Di ba po? Naalala ko pa dati, nung nag-start pa lamang ako ng ministry, may magsasabi pa sa akin, gusto kong kausapin niya si Pastor Carl, pag-uusapan namin yung soteriology. Sabi ko, di wow, ikaw na scholar. Sabi ko, hindi kasi ako scholar, ako ay fully faith ni Jesus. Hindi scholar ng book, pero fully faith ng Panginoon. Kaya sabi ko, bahala siya sa buhay niya, kausapin niya yung sarili niya sa salamin. Diba?
Kasi wala namang idea sila. O wala namang idea yung mga tao na yun. Nag-aral din ho ako ng Bible School. Nag-aral din ho ako ng Bibliology hanggang Hermeneutics. Pati nga kulto, pinag-aralan namin yung mga kultong mga relihiyon. Kasama yun. But trust me, people of God, alam niyo ng mga Bible School. Di ba? For they are life to those who find them. Imagine nyo po yun. Kapag po ikaw, naging attentive ka sa salita ng Panginoon, ang dadali mo buhay, hindi libro. Diba? Alam nyo, malalaman mong hindi anointed ng Panginoon yung maraming mga worker. Ang dala-dala nila sa iyo, libro ng theology. Hindi po yung kanilang buhay na nagbibigay buhay sa iba. Kaya sabi nun, for they are life to those who find them. Ano po, kung totoo pong ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran, hindi natin kailangan ng ritual or hindi natin kailangan ng kang ano-ano pa man para lang po madala sila sa paglilingkod kay Lord. Di ba? Kaya nga po nung panahon po ni Jesus, hindi naman theology ang dala-dala niya. Ano, kaya nga po hiyang-hiya yung napapahiya at tumahanap ng butas yung mga Pariseo. Alam niyo kung bakit? Kasi napapahiya sila. Kasi yung salita ng Panginoon powerful. Yung salita nila hindi. Kasi bakit? Nanggaling lamang sa sa sariling understanding. Nanggaling lamang sa sariling pinag-aralan dahil yun lang yung alam nila. Hallelujah, Jesus. Number one thing that you need to know, people of God, to hear from the heaven, you need to be attentive. Kailangan attentive po tayo. Ang sabi dyan, attentive means paying close attention. Kailangan po mag-pay tayo ng attention doon sa salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Huwag niyong hayaan na yung salita ng Panginoon ay mapunta kung saan-saan. Kaya alam niyo kapag may mga lingkod ng Panginoon na nagtuturo, makinig tayo. Hindi yung kapag kami nagtuturo, ang hinahanap mo ay mga mali. Ano kaya yung mali niya dito? Ano kaya yung ganito? O kaya naman ibabangga mo sa pinag-aralan mo. Walang ganon. Hindi pwedeng magbanggaan ng kurikulum ang UP at PUP. Hindi pwedeng magbanggaan ng kurikulum ang Santo Tomas University at ang De La Salle. You need to pay close attention. Di ba? Hindi naman po pwede na nag-aaral ka po sa De La Salle, pero ang gusto mong matutunan ay yung pang STI. If you are listening here in this place, then listen very carefully and pay attention to the word of the Lord that has given on you. Sabi ng Proverbs chapter 2 verse 2, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. Alam niyo po, marami po mga tao, marami na po akong na-encounter na nakinig lang, pero hindi nila kinatch yung wisdom at hindi nila in-incline yung kanilang heart para intindihin yun. Yung iba sasabihin nila, false pastor or false apostle yan si Apostle Carl. Kasi may sinabi yan sa amin about sa ganito, pero hindi naman naganap kasi hindi mo inalaw na maganap sa buhay mo. Alam niyo po, marami akong mga na-encounter na mga tao na hihingi ng advice pero hindi naman po ginagawa ang advice. Manghihingi ng advice about finances, hindi naman po ina-apply. Tapos magtataka bakit hirap na hirap. Thank you, Jesus. Because they are not attentive. Manghihingi ng counsel about sa kanilang relationship or sa kanilang relasyon, sa marriage. Hindi naman nakikinig. Diba? Hindi talaga, pastor, iwalayan ko na talaga, ayawan na. Bye. Dishing. Humingi ka pa ng advice. Diba? May mga tao pa na, may mga members pa na Pastor Carl, hindi kasi magaling mag-lead yung aking pastor. O hindi ikaw mag-lead.
Di pala magaling eh. Di ba? Alam nyo, hindi naman ilalagay ng Panginoon dyan kung hindi marunong. Ilalagay ba sa inyo, ilalagay ba yan as shepherd sa inyo kung walang knowledge and understanding? Kalinaw-linaw ng sinabi ng Panginoon, Jeremiah 3:15. I give you shepherd that is after my heart. I will, and they will fed with knowledge and understanding. At kakasabi lang ng salita ng Panginoon na hindi nila kayang ibigay ang wala sa kanila. So paano nila kayo papakainin ng isang bagay na wala sila, or ng isang tinapay na wala sila? Come on, people of God, you need to pay attention. Kung gusto nyo po na kayo po ay makarinig from heaven, mag-pay attention ka. Hindi yung ang attention mo, anong mali ng church, anong mali ng system. Alam mo, ito nga yung lagi kong sinasabi. Pag alam mo, pag marami ka nang nakikitang pagkakamali sa church, magpa-EO ka na. Alam nyo yung EO? Magpa-check ka ng mata mo, baka may sira yung mata mo. Magpa-EO ka. Kasi puro mali na lang yung nakikita mo. Try mo magpa-EO. Baka nalalabuan ka sa paningin. Nagigets po ninyo? Kasi sabi ko nga, ang isang bagay, hindi naman yan sasama kung hindi ka masamang tumingin. Tama ho ba ako? Wala naman ho talagang pangit na tao. Sabi nga ng Biblia, we are fearfully and wonderfully made. Bakit pumapangit ang tao? Kasi pangit yung tumitingin. Kaya alam nyo kapatid, kapag sinasabihan kayo na hindi kayo magaling, huwag kayo ma-discourage kasi sila yon. Pag sinasabihan ka na hindi ka marunong, huwag kang maglulungkot. Sila yung di marunong. Kasi alam nyo, ang mga maiingay, madalas walang alam. Yung sobrang putak ng putak, lahat, understand, ganito. Diba? Tapos pag wala naman, diba? Yun yung madalas ang sinasabi ko kapag may mga taong pumunta sa akin, Pastor Carl, sinasabi ng Panginoon na yung sa leadership mo daw ganito, ang sagot ko kaagad, sige, may nililid ka ba? Wala po pastor, sinabi lang sa akin ng Panginoon, o mas tumigil ka. Diba? Kung wala kang nililid, paano mo ako tuturuang mag-lead? Pastor, hindi tama yung pagpapastor mo. Bakit pastor ka ba? Paano mo nalaman? Di ba? Pwede bang sabihin mo sa doktor na hindi tama ang ini-injection niya? Pero teacher ka. Pwede bang sabihan mo yung nurse na hindi tama yung pagbibipi niya? Pero engineer ka. Same mindset, people of God. That's why we need to be attentive, people of God. Kaya alam nyo po, mag-focus tayo sa kung sino ang tumawag sa atin at kung sino ang nilalagay sa atin ng Panginoon. Naalala niyo yung reminders ko kanina sa GC? Totoo po yun. Minsan nakikinig tayo ng nakikinig sa gusto lang nating pakinggan. Pero ayaw nating makinig sa inilalagay ni Lord sa atin kasi ang pangit magsalita. Ayoko makinig yung kay Sis Beb. Sakit yung magsalita niya, no? Diba? Direct to the point. Diba? Nakaka-stress. Naaway ako. Napapatawa yung mga member ni Sis Beb. Bakit legit? Sabi niyan, ay nako! Nako, Pabrin! Hindi pa. Hanggang kailan ba? Hanggang kailan ko ulit-ulitin? Taray ko. We need to be attentive. Alam nyo, kahit nasasaktan kayo sa sinasabi nila, maging attentive kayo, pakinggan nyo yung kanilang mga sinasabi, namnamin ninyo. At doon nyo makikita, sabi ng Bible, better sweet yan. Alam nyo po yung bitter lang yan sa una, pero matamis yan sa dulo. Sa una lang yan mapakla, pero matamis at masarap yan sa dulo. Kasi yung aking spiritual father, ganyan din, may duro pa nga yun. Buti nga kayo, binubunga nga lang kayong sister. Yung nga, dinuduro pa kami. Gaganon ng ka pa nun sa ano, paganahin mo, yung isip mo. Paganahin mo, yung puso mo, yan, oh, yan. Ganon yun. Tatay na tatay talaga, parang kulang na lang, latiguhin ka na. Papamuka niya talaga sa'yo. Alam nyo, kung si Sis Beb ninyo,
30 minutes lang yung mag-sermon. Yung spiritual father ko, 3 hours lang naman. Nakatulog ka na, nakagising ka na uli, hindi pa siya tapos mag-sermon. Ganun yun. Kaya sa amin dati, lagi kong sinasabi sa member, please parang awa nyo na mag-pay close attention kayo, makinig tayo. Kasi pag nag-sermon yan, wala na tayo. Sermon na lang ang papakinggan natin maya-maya. Sa looban ng oras na tayo nandito, mag-sermona na lang. Ganun yun. Kaya doon ako natuto na makinig. Kaya minsan nasasaktan ako sa sinasabi niya, pero tuloy pa rin ako. Pagdating ko, pag uwi ko sa bahay, iisipin ko kung ano yung mga sinabi niya. Hala, tama kaya yun? Pagpe-pray ko, Lord, tulungan mo ako na malunok ko yung mga sinabi niya. Tulungan mo ako na lunukin yung mga sinabi niya sa akin kanina. Alam ko, Lord, na masakit, pero alam ko may matututunan ako dito eh. Kasi ang buto kapag nabalian at hinilot yan, hindi naman po yan, hindi mo naman pwedeng sasabing hindi yan masakit. Masakit yan pag itinutuwid ang butong nabalik. Kaya sabi ko, Lord, para lang itong joints na dislocate tapos aayusin. Kaya sabi doon, make your ears attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. Ano po? Following Christ is not about what you always know or what you always see, but what you've heard from Him through His vessel. Alam niyo po, ang pagsunod po kay Kristo, hindi po yung kung anong nakita mo lang. Not because sinabi doon na witness ka, po pwede po ba witness ka pero nakita mo lang pero wala kang narinig. Ang witness, bukod sa may nakita, may narinig. Nakita ko po siya na pumatay ng ganto at narinig ko po ang kanyang mga sinabi ay ganito. At yun ang susumpaan mong pahayag. So ang witness ng Panginoon ay hindi lang nakakita lang, kundi naintindihan at narinig niya ng malinaw yung ginawa. Sabi ng John 10:26-27, but you do not believe because you are not among my sheep. Aray ko. Ito yung pinakamasakit na mapapakinggan natin na maraming Kristiyano na nasa sa atin hindi nakikinig kasi hindi naman sila atupa natin. Kaya alam nyo na ngayon, sa mga leaders, Sis Beb, pag hindi nakikinig, huwag kayong madidisappoint. Baka hindi mo yan tupa. Baka naligaw lang yan dyan. O baka taga-kapitbahay mo lang yan. Kasi hindi nakikinig. Ay sabi doon, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa boses ko, sumusunod sa akin, at kilalang kilala ko sila. Kaya alam nyo, kahit na ako'y nagagalit minsan kapag nagkakamali sila, nakikinig ang aking buong team. Kasi bakit? Alam nila na ang shepherd na nilagay sa kanila ng Panginoon ay si Pastor Carl. At kapag mali kami, automatic may pagpalo yon. Merong sermon na aabutin yon. Normal yon. Diba? Huwag niyong batuhin ng Bible verse yung mga leader ninyo. Para sabihin, Sis Ben, nagagalit ka na naman. Sabi nga ng Panginoon, ganito eh. Sabi nga sa Biblia, magkaroon ka daw ng ano eh. No. If you're truly the sheep, you listen. Hindi mo susuwagin yung nagpapastol sa'yo. Papakinggan mo yung nagpapastol sa'yo. Kasi wala silang gusto na hindi para sa mabuti or para sa ikabubuti natin. Hindi nila gusto na ikaw ay mapahirapan. Hindi nila gusto na ikaw ay naghihirap, nagpe-perish. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. 'Di ba? Hallelujah. Lakad na doon, lakad na. Lakad na po doon. Huwag maingay at may ginagawa si Tito. Thank you, Jesus. Ano po, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Alam nyo, meron akong testimony about dito. Alam nyo, dati, pag inuutusan kami ng nanay ko magigib ng tubig, nag-sleeper game kami o kay Lukson Tinik sa kapitbahay. Alam nyo ba na kapag sumigaw pa lang yung nanay namin, pakinig na pakinig at alam namin ang boses, takbuhan na kami pa uwi. Kahit nasa kalagatian pa lamang kami ng laban. Hallelujah. Alam nyo kung bakit? Alam na namin ang kasunod nun. Diba? Kung di kurot, ay may palo ka. Labtik ang aabutin mo. And that's the reason why, people of God, you need to be attentive.
Kasi kapag hindi ka nakinig sa Panginoon mo at sa tupa as a shepherd na inilagay sa'yo, palo ang aabutin mo. Kaya we need to listen very carefully. Lagi niyo pong tandaan yung sinabi ko that you need the blessing of God and you need the blessing of man. Dalawa yun. Hindi pwedeng walang perma yung isa. Parang sa church yan, hindi pwedeng ang perma lamang ay kay bishop lang pero wala kay reverend or wala kay secretary. Hindi mo pa rin yan maa-approve. Basta-basta. Are you learning, people of God? So you need to be attentive. Kailangan po ay maging palapakinig po tayo. Hindi lamang po tayo makikinig dun sa sinasabi ng Word of God, kundi makinig din tayo dun sa mga practical teaching na itinuturo sa atin. Hallelujah, Jesus. Ano po? Huwag maingay. Lakad na doon, huwag mong pakialman yung basurahan ko. Lakad na doon. Kain na ikaw. Hallelujah. Now, are you with me, people of God? So the sheep hears my voice. Nakikinig po ang mga tupa sa kanilang shepherd. Dahil alam po nila na kailangan po nila ang blessing ng kanilang shepherd, hindi lamang ng nagsugo sa kanilang shepherd. Pero minsan, ang nagiging thoughts or nagiging thinkings na po natin, nang hindi natin alam na ginagamit ng kaaway sa atin, huwag ka nang makinig dyan. Diba sabi naman ng Biblia, parang yan din yung sinabi kay Eva eh. Sige, pumitas ka na. Di naman magagalit yun eh. Kahit alam na nila kung ano magiging consequences, ginawa pa rin nila because of what? Because they don't listen to the voice of their father. Kaya alam nyo, pinakamahalaga yung sound, pinakamahalaga na nakikinig tayo doon sa boses ng Panginoon. Ano po, hindi lang prophetic, kailangan makinig ka rin sa mga binigay ng vessel ng Panginoon sa iyo because they are a speaker of heaven. Kaya huwag kayong magtataka kung minsan maingay si Sis Beb kasi speaker siya ng heaven. Ambassador ng heaven. Praise Jesus. Number 2 things na nais ko pong i-share sa inyo, why for you to be able to hear from heaven needs not a hardened heart. Iwasan po natin yung pagiging matigas ng ating puso. Hindi ka na nga nakikinig, tigas na nga ang ulo mo, ang tigas-tigas pa ng puso mo. Sabi ng Hebrews 3:15 and in 18 to 19, as it is said today, if you hear His voice, do not harden your heart as in the rebellion. Alam niyo po ba yung mga taong hindi nakikinig at matitigas ang ulo, rebellious sa Lord? Kaya ayaw ng Panginoon ng mga hindi nakikinig. Ang gusto ng Panginoon yung mga palapakinig. Kaya alam nyo na, yung mga tao na hindi nakikinig, sila po yung rebellion. Mga rebelde. Ang sinabi doon, and to whom did He swear that they would not enter His rest? Alam nyo, ito yung promise ng Panginoon. And to whom did He swear that they would not enter His rest? Alam nyo yung mga taong hindi nakikinig, hanggang ngayon hindi nila maranasan yung tinatawag na rest. Hindi nila maranasan yung tinatawag na favor. Hindi nila maranasan yung tinatawag na peace. Kasi hindi sila nakikinig. Alam nyo, people of God, nung nag-i-start pa lamang ako ng WTJR, isa sa mga bagay na natutunan ko, alam nyo po, hallelujah. Thank you, Jesus. Yung hindi ko po i-harden yung aking puso. Ano po, natutunan ko po na makinig kasi doon pala ako mag-e-enter sa rest. Sabi ko nga, Lord, kung nakinig pala ako sa iyo dati na ganito ang tamang pag-give or tamang pagbibigay,
Eh di sana dati pa, favored na ako ng Panginoon. Financially. Lord, kung nakinig pala ako dati sa leader ko na ganito, eh di sana tagapagturo na ako. Pero alam nyo, praise the Lord, because ang Pastor Carl ay mahilig makinig. Kaya yung naranasan ng iba na naghirap pa sila ng bonggang-bongga, ay hindi ko na po naranasan ng sobra. Yung mga sacrifices na naranasan ko is sacrifices. Iba ang sacrifice, ano po, at iba rin yung persecution. Ang persecution, ito yung nagiging hindrances doon sa paglakad natin sa Panginoon. But you know what, people of God? Bakit hindi natin maranasan yung rest na ibinibigay ng Panginoon sa atin? Kasi minsan ang tigas ng puso natin. Tinuruan na tayo ng dapat gawin, hindi natin pinapakinggan. Tapos pag sinigawan, nasigawan tayo ng ating leader or ng ating mga pastor, ano na sila, false pastor na, false apostle, false prophet na kaagad. Kasi minsan hindi na tayo nakikinig at hindi natin pinapakinggan kung ano yung mga ibinibigay sa atin. Kaya alam nyo, kapag ikaw wala kang pahinga, hindi mo maranasan yung kapahingaan sa Panginoon, big sabihin nun, hindi ka nakikinig. Kaya kailangan mo makinig. And sabi dito, but to those who were disobedient. Diba sa mga disobedient, ganun din kapatid. Kapag disobedient ka sa Panginoon, ibig sabihin tinitigasan mo yung puso mo kasi hindi mo siya mahal. Because the Bible says, if you love me, obey my command. Kaya alam nyo, yung mga matitigas ang puso at mga disobedient sa pagsunod kay Lord, hindi nyo alam na nagiging rebellion heart kayo. At hindi natin alam na nagiging rebellious ang ating mga puso. So we see that they were unable to enter because of unbelief. Alam niyo po kung bakit di kayo makapag-enter sa rest ninyo? Kasi disobedient tayo. Hindi tayo makapag-enter dun sa peace. Kasi disobedient tayo. Di ba minsan sisisihin or tatanungin pa natin si Lord, 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 bakit po kaya anxious pa rin ako hanggang ngayon? Kasi you're not listening. Naituro na pala. Nasabi na pala. Na-share na sa atin kung ano yung dapat natin gawin, but we are not listening carefully. Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 7, the beginning of wisdom is this, get wisdom, and whatever you get insights. The Bible says that the beginning of wisdom is to fear the Lord, but to have it is to get it. Alam nyo, yes, sinabi po ng Panginoon that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Ano, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero wala ka ring makukuhang wisdom kung hindi mo po ito kukunin. Kung hindi mo rin po ito papahalagahan. Hindi po pwedeng sasabihin mo na lang, may fear of the Lord naman ako, so ibig sabihin, sis Beb, meron na akong wisdom. Sorry ka. Sabi ng Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this, get wisdom. Saan ka kukuha ng wisdom kung wala kang pinapakinggan? Saan ka kukuha ng learnings kung wala kang sinusunod? Where can you get that wisdom? Di ba po? At sabi dito, whatever you get, kung ano po ang maintindihan mo, yun po ang inyong i-insight. Kaya alam niyo po, kapag nag-i-insight, pinapagalitan ko po yung mga member na kapag mag-i-insight, magbubukas ng notebook, sabi ko, hindi yan insight. Ang insight yung naintindihan mo. Hindi yung nakopya mo or yung nasulat mo. Kaya kapag ako po'y nagpapa-insight, ang lagi ko sinasabi, anong insight ninyo sa ating pinag-aralan? Meron nga minsan mag-i-insight, sablay naman doon sa pinag-aralan. Diba, hindi mo alam kung saan nakinig na, diba? Nasa Gmeet. Pero iba yung insights. Diba? Nag-testimony. Pero hindi testimony ang sinabi. Yung sinanakit, yung sama ng loob, counseling dapat ang pinuntahan nun, hindi testimony. Di ba? Minsan magtataka ka rin no? Okay, guys, okay, ano ang natutunan natin? What is our insight?
Di ba? Sa dami na po ng sinabi niya, lumalabas lang din na wala siyang natutunang wisdom. Kasi lahat sablay yung kanyang mga pinagdadaldal. Sablay yung kanyang sinabi. Alam nyo dati merong nagjo-join sa amin na ganyan dati. Ang pinag-aaralan namin about obedience, ang sasabihin ay, ang natutunan ko po sa ay yung pagmamahal ng Panginoon, ha? Teka, parang obedience yung pinag-usapan natin, love of God yung natutunan mo. Saan ka ba nakikinig? Di ba? Pinag-uusapan natin dito paano tayo makikinig sa heaven. Maging attentive ka. Huwag mong titigasan ang puso mo. Pero, pagdating ng insight, ang insight natin, lumalabas na wala tayong natutunan pero pinaikot-ikot mo lang yung preacher. Kaya ang sagot na lang namin sa iyo, Amen. Praise the Lord. Okay, next. Di ba? Kung gusto nyo po magkaroon ng wisdom, get it. Kunin nyo. Alam nyo po yun? Alam nyo ho ba, mga kapatid, ang mga negosyante, bakit ho sila bumabayad pa ng mga tsingkitan? Bakit sila bumabayad pa ng mga malalaking tao para lamang mag-speak para sa kanila as guest speaker sa kanilang mga business forums? Bakit may mga business meetings na tinatawag? Alam niyo ba kung bakit? Para ho sila makagain ng knowledge dun sa ibang mga negosyanteng successful na. Alam niyo, nung nagne-network po ako, may kinakausap kami doon. May nagtuturo sa amin doon. Alam niyo ho ba na ang galing-galing niya? Alam niyo, doon ko napatunayan yung sinabi ng Bible nung naging Kristiyano na ako. Kung bakit pala wisdom ang pinili ni Solomon. Kaya pala ang yaman-yaman ng kingdom ni Solomon dahil sa wisdom. Hindi dahil favored siya ni Lord, but because he has wisdom. Alam nyo, ang isang Kristiyanong blessed pag walang wisdom, ngangabe. Ang isang Kristiyano kahit gaano ka-favored, kapag walang wisdom, ang aabutin. Ang isang tao kahit na merong 2 million sa bangko, kung walang wisdom para hawakan yung 2 million, magugulat ka, mauubos niya agad yun. Nang wala siyang magandang nabili or wala siyang magandang na nahita. Are you with me, people of God? May natutunan po kayo? Kaya alam niyo po, ang prophetic, hindi lang po ito basta prophetic. Di ba po, ang prophetic, kailangan po ng discipline. Ang sino mang nagpa-prophesy na walang right discipline, walang mangyayari sa prophetic nyo. Magmumukha ka lang kaawa-awa. Bakit? Parang kailangan mo na magmakaawa. Sisbe, parang awa mo na. Pakinggan mo yung sinasabi kong prophetic word. Pero alam niyo po ba, kung ang prophetic word na yan ay nanggaling sa attentive listening sa Panginoon, kahit hindi mo sabihin, makikinig sila. Kahit hindi mo sabihin, sila mismo ang lalapit sa iyo for them to hear your insights about something. Na pastor, ito yung nangyayari sa buhay ko, ano kayang insight mo dito? Diba? Hallelujah, Jesus. I was remember. Ano po, na may mga tao na nagtatanong sa akin, Pastor, paano po ba yung tamang pag-handle ng finances? Alam ko po na mas matagal na kayo sa akin, pero paano ko po ba i-handle ang finances? Diba? Thank you, Jesus. Kaya sabi dito, ano po, i-gets mo. Ano po, kaya alam nyo, dyan po, napakahalaga po ng mga discipleship. Ano? Napakahalaga po ng discipleship at equipping na katulad ng ganito. Diba? Kasi dito tayo matututo. Kaya kapatid, tanggapin mo at i-receive mo ng i-receive yung mga dapat mong matutunan. Sabi dito, get insight means gain understanding to a person. Yung sinasabi po niyang get insight, parang ganito yan. Natutunan ko kung paano halimbawa, natutunan ko kung paano magkapera. Pero kailangan ko ng somebody that will teach me how to manage the money. At kailangan ko ng insight nila. Parang ganito, if you get wisdom from the Lord, dapat lumapit ka sa leader mo or sa pastor mo at itanong mo sa kanila, Pastor, ano po ba ang understanding na kailangan ko dito?
Binigyan kasi ako ng word ng Panginoon about ministry. What is your insight about God's word to me? Malalaman nyo naman po yan pagka ang inyo pong mga leader ay mga totoong leader nagmula kay Lord. Hindi kayo niyan sasapawan. Kasi naranasan ko na dati yan. Ano po? Na kapag nag-share ako ng wisdom na nanggaling kay Lord, hallelujah, naalala ko one time, sinabi sa akin ng Panginoon na mag-business, isinubmit ko. Nangingi ako ng insight about business, nagulat ako. Sila pa nga ni ang nauna sa akin. Ano po? At mukhang gusto pa akong kalabanin sa negosyo. At yung pwesto pang sinabi ng Panginoon na pagtatayuan ko ang ginamit na pwesto. Aray ko. Diba? Nangingi lang naman ako ng insight kung ano yung wisdom na ibibigay niya, kung ipagpapatuloy ko ba o may kaunting kembot pa sa tamang timing. Ano ba yung pwede niyang maituro sa akin about doon? Pero, nagigets po ninyo? If the Lord commanded, kaya nga po, yung mga tinuturuan ko sa WTJR, kapag nagtatanong sila pa, sabi ng Panginoon sa akin na mag-start ako ng ministry. Nangingiyan sila ng insight. Paano gagawin ko? Kasi hindi ko alam kung paano mag-insight. O di turo natin sa kanila para makapag-start sila. Para hindi sila mga pa. Yun naman ang trabaho natin bilang leader, to guide them. Not to manipulate them, but to guide them. Kung ang kuman sa kanila ng Panginoon na yun di ba? Suportahan natin. Di ba? Parang mga magulang. Kapag ba pinili ng anak mo ang mag-abo sayap, susuportahan mo? Malamang hindi. Di ba? Pero kung pipiliin naman ng anak mo ay yung magandang adikain, abay bakit hindi ko susuportahan or bakit hindi suportahan? Di ba po? Now you see, people of God, that we need to get insight. Kaya po mahalaga po yung papel ng ating mga leaders. Akala nyo po ang leader ay nagpapasubmit lang sa atin para alam nila yung takbo ng buhay natin. Ay nako, kung may stress lang ako sa takbo ng buhay mo, wag mo na lang paalam. Sa totoo lang. Di ko gustong malaman. 'Di ba? Kung ako din may stress din ako sa takbo ng buhay mo, hindi ko na gustong malaman. 'Di ba? Pero kung ang gusto mo kaya mo siya sinishare ay para magkaroon ka ng insight kung paano mo aayusin ang buhay mo, makikinig ako. Kahit hanggang umaga tayo. Kami nga ni Sis Beb, 2 hours nag-uusap 'Di ba? Noong nag-i-start pa nga lamang kami ni na Ate Lindsay dati, yung isa naming secretary, kasi ang WTJR po, 2 ang sekretarya, isang loob, isang labas. Ganun kami kasosyal. Ganun kasosyal ang Panginoon, 2 sekretarya. Alam nyo dati, mag-usap kami niyan 1 hour, 2 hour, minsan nga hanggang umaga. Naalala ko yung mga ka-chicken ko dyan, sila Ninang Dana, sila Nanay Ann. Ano po? Nagtatawanan kami dati. Ano po? Kasi tumitilaok na yung manok, kaya nga ang tawag sa amin ka-chicken. Kasi po tumitilaok na yung manok, kami patulog pa lang. Sa dami na po ng aming pinag-uusapan. Imagine nyo, 3:00 ng umaga, nagpa-prophesayan kaming 3. Nagpapaturo sila paano daw yon, paano ma-utter yung word ng Panginoon prophetically. Diba po? At wag po kayong mag-alala. May sense naman po itong pinagagagawa natin. Sa dami na po ng mga successful na prophetic people under my team. And I do believe you will have yours also. Pero ang nais ko lamang sabihin, maging attentive ka lang sa pakikinig. At lagi mong titingnan yung insight ng iyong spiritual mother or ng iyong leader. Kaya nandiyan yan sa unahan ninyo. Diba? Thank you, Jesus. Number 3, for you to be able to hear from heaven, kailangan nyo po ng pananampalataya. Ang sabi dito, faith, it means an assurance of the things unseen. Sabi po ng John 20:29, Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Alam nyo po, pinagpala po yung mga tao na nakikinig kahit hindi pa nila nakikita. Kaya alam nyo mga kapatid, yan yung lagi kong sinasabi sa mga taga-WTJR, sa aking mga team. Alam nyo guys, pinagpala tayo ng Panginoon na kahit hindi pa natin nakikita yung building, naniniwala tayo at ina-action na natin yung building na para sa atin. Alam nyo, blessed tayo mga taga-WTJR at blessed kayong lahat.
Ano po? Dahil pinapaniwalaan natin yung mga bagay na minsan parang imposibleng paniwalaan. Parang imposible naman tong makita or marinig. Pero sabi nga dito, maniniwala ka lang ba kung nakikita mo na? Kapag ba sinabi ko sa iyo ngayon na sinasabi ng Panginoon, Sis Beb, na magkakaroon pa ng branch yung business mo, do you believe on it or not? Kasi alam mo, people of God, nung nag-i-start pa lamang po ako, that is what I only have. Pananampalataya lang. Sabi ko, Lord, maniniwala lang ako sa iyo. Sabi mo, focus on walking the Jesus road and I will make you fruitful. Alam niyo po ba ang WTJR? Ito po ay online page lamang po ito online. Ang unang pangalan nito, Elisha Warrior. Kasi ang lagi kong tinitingnan yung aking spiritual father, paborito niya kasi si Elijah. So sabi ko, o sige, kung paborito mo si Elijah, I am your Elisha. Basta bigyan mo ko ng double portion ha. Makikinig ako mabuti. So in-apply ko yung Elisha principle. Alam niyo yung Elisha principle? Samahan niyo yung leader niyo hanggang kamatayan. Kaya niyo kaya? Hindi pastor, yain na yan. Bahala yan sa buhay niya. Diba learn the Elijah principle? Kasi yung Elijah principle na yun po yung reason. Hindi niya po hinaharden ang kanyang puso sa kanyang spiritual father. Nakikinig siyang mabuti sa lahat ng tinuturo ng kanyang spiritual father. Kaya nga po nang kinuha na ng pirate chariot, yung kanyang spiritual father, anong ginawa ni Elisha? Ito lang naman yung sinabi sa akin eh. Hataw ko nga. Nahati yung ilog. Di ba? Alam niyo ho ba kung anong sinabi ng mga propeta na unang nagsabi kay Elisha? Na hindi mo ba alam, Elisha, na mamamatay na ang iyong Panginoon? Sabi niya, alam ko, kaya nga hindi ko siya iniwan eh. Nag-stand siya doon sa loyalty niya na kahit saan pa. Kaya nga ang lagi respond niya sa kanyang Panginoon, kahit saan po kayo magtungo, kahit hanggang kamatayan, sasamahan ko kayo. Kaya tinan nyo, pinakinggan niya lang din po yung sinabi ng kanyang spiritual father na, ganito pala yataw o ataw natin. Tapos nahati yung ilog. And then afterwards, people of God, alam niyo yung mga tao o yung mga propeta na nagsabi sa kaniya na mamamatay na yung kanyang Panginoon. Anong ginawa nila? Tara, puntahan natin si Eliseo at makinig tayo sa kanya sapagkat nasa kanya na yung kapangyarihan na meron si Elias or si Elijah. Sabi niya, tingnan mo si Eliseo, nagawa niya ang ginagawa ni Elias. Nakati niya rin yung kanyang kapangyarihan ay kay Elisha na, tara, makinig tayo doon. Hallelujah, Jesus. Imagine niyo po kung kinakatakutan po si Elisha dati ng mga king. Takot na takot si King Ahab dati. Alam niyo po ba nung kapanahunan po ni Elisha, takot na takot din po yung kingdom? Alam niyo ho kung bakit? Grabe ho kasi yung pananampalataya. Grabe na nga yung pananampalataya ni ni Elijah, mas grabe pa yung pananampalataya ni Elisha. Double portion nga. Imagine yung pinaikutan na sila ng mga soldiers ng kalaban. Siya nagkakape pa. Nagkakape pa siya sa gitna, kumakain pa. Sabi dun, I prepare a table in the presence of my enemy. Imagine nyo yun, ikaw kaya, napapaikutan na ng kaaway yung bahay ninyo. Makapag-prepare ka pa kaya ng hapunan? Makapag-prepare ka pa kaya ng table? Imagine nyo yun, yung kanyang servant na si Gehazi ay aligagana. Sa kanyang nakikita, Panginoon, Diyos ko Lord, di ba? Saan na ba ang ating Panginoon? Napapaligirin na tayo ng mga armies, mga chariots at mga pana. Naku, pag nirelease nila yung pana, uulanin na tayo, patay tayo. Pero imagine nyo, because of Elisha's faith. Alam nyo po, ang sinabi ni Elisha, Ama, buksan mo ang kanyang mata upang makita niya kung ano ang aking nakikita.
Nagulat po yung servant kasi nakita niya na bawat isang chariot ay merong tigdadalawang anghel na handa pong itaga ang kanilang mga sword. Naka-unless yung sword nila. At pagkatapos po nun, muling nanalangin si Elisha na bulagin ang lahat ng soldier na yun. And then lumabas si Elisha at nagtanong pa sa kanila, sino ba ang inyong hinahanap? Sabi nung general, hinahanap namin si Eliseo. Asan ba siya? Tara ho, pumunta ho tayo dun sa karyaan ng ganito. Alam niyo ba yung pagdating po nung lahat ng soldier na yun dun sa kingdom or sa kaharian, nagulat po sila nung nabalik sa ulirat. Sabi nila, paano kami nakarating dito? Nakarating sila doon ang hindi nila alam because of the anointing, because of Elisha's faith. Thank you, Jesus. Are you with me, people of God? Kaya blessed are those who have not seen and yet have believed. Kaya alam niyo po, pinagpala po yung mga tao na hindi pa man po nila nakikita pero naniniwala po sila. Pinagpala ho kayo. Kaya kapatid, hindi mo pa man nakikita kung anong word ng Panginoon para sa iyo, bless ka. Kasi ako hindi ko pa man nakikita yung near future, pero masasabi kong pinagpala na ako ng Panginoon ngayon pa man. Kasi ginawa niya na dati. Naniwala lang din ho ang isang Carl Abisin na magiging fruitful ang ministry nito. At ngayon, yung isang ministry na hindi naman multitude na kayang magpadala ng mission sa Tacloban, nakapagpadala ng mission sa Bicol, nakapagpadala ng mission sa Mindoro, nakapunta ng iba't ibang mga lugar. Samantalang ang dami-daming multitude church, hindi nila nga nagagawa yan. Diba, doon ka magtataka, ang aming physical member, mga kapatid, nasa 10 lamang. Marami pa doon estudyante, saan kami kukuha ng kwarta? Pero imagine that, people of God. But because God called me, and that is His promise, naniwala lang ako, hindi. Sabi ng Panginoon, pagpapalain niya tayo, pagbubungahin niya tayo. Hallelujah, Jesus. Kaya tayong pinagbubunga po tayo ng Panginoon. Ano po? Hallelujah. Sa pamamagitan ng ating paniniwala. Sabi po ng Mark chapter 4 verse 24 to 25, and He said to them, pay attention to what you hear. Makinig po tayo mabuti doon sa ating mga naririnig. Ang sabi dito, with the measure you use, it will be measured to you. Alam niyo ho ba na kung ano po ang narinig mo lamang, yun lang din ang natatanggap mo? Kaya kung pinapakinggan niyo po ako ngayon, pinakinggan niyo yung tatlong yon ng mabuti, matatanggap niyo yung tatlong yon. Kaya nga po sabi ng Panginoon lagi sa atin, pay attention, listen Israel, listen to me, sons and daughter, listen to me, people of God, listen to me, all nations of Israel. Kasi kapag hindi mo narinig yung buong message ng Panginoon, mahihirapan ka. 'Di ba sa vision, kapag hindi mo narinig, kaya nga minsan natatawa sa akin yung mga member ko kapag nagsasabi, Pastor, meron pong pinakita sa akin ng Panginoong vision. Ang next kong tanong, pinanalangin mo? Ay hindi po, mananalangin pa lang. Yun ang pagkakamali mo. Chinika mo na kaagad bago mo pa ipinanalangin. Ipanalangin mo na bago mo muna ichika sa akin. Bago ka humingi ng insight sa spiritual father mo. Yung iba naman, naka-receive nga ng vision, pinanalangin naman nga, wrong turn naman. Kung kani-kanino naman chinika yung mga vision. Kaya ayon, naging divination. Kasi iba't ibang insight na yung narinig. Di ba? Eh, that is the purpose of your fathers in faiths. Doon kayo humingi ng insight. Hindi kung kani-kanino. Kaya tayo minsan nadadapa kung kani-kanino tayo nahingi ng insights. Di ba? Parang ganito lang yan.
nagpa-x-ray ka, pero ang insight na hiningi mo doon sa kargador. Sabihin nun. Diba, mag-exercise ka lamang, kaya sumasakit yung likod mo, kulang ka lang sa exercise. Hindi tayo dyan. Diba? Parang ganun din no? Ma, ang sakit ng ulo ko. Kaka-cellphone mo yan. Diba? Dahil mali tayo nang hininga ng insight. Kung sa doktor kasi siguro nagtanong, baka ang reply sa'yo, kailangan ng paracetamol yan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam nyo, nung ako po ay bata pa lamang, pag narinig ko po ang salitang paracetamol, ang thinkings ko po gamot sa lagnat. Pero hindi nyo po ba alam na ang paracetamol po ay hindi naman gamot sa lagnat? Ang paracetamol po ay pinakamababang dosage ng pain reliever. May content lang siya ng analgesic. Kaya yung sakit ng ulo mo, nawawala. Hallelujah. Kaya kapatid, pay attention to what you hear. Kasi kung ano yung mention na narinig mo, pansinin nyo po mga kapatid. Kapag ang isang Kristiyano, kung nakabase na lang sa kung ano na lang yung nasa kanya, wala pong mangyayari, hanggang doon lang siya, limited. Pero yung mga tao na pala pakinig, very unlimited yan sila. Nagigets po natin? Kaya nga minsan nagtataka tayo, Pastor, hindi ka ba nawawala ng ituturo? Araw-araw ka na nagtuturo. Hindi. Kasi nakikinig ako sa Panginoon at nakikinig ako sa mga taong dinala sa akin ng Panginoon. Diba? At yun ang problema ng marami sa atin. Nakikinig nga kayo kay Lord, pero hindi kayo nakikinig sa mga pinadala ni Lord. Alam nyo, kung hindi natin sila kailangan, hindi na po dapat pinadala ng Panginoon si Ananias. Pwede naman niya ng pagalingin na si Paul, pero bakit pinadala niya pa si Ananias? Diba? Pwede naman pong isomon na lamang niya si Timothy doon sa church kung saan siya iniwan ni Paul. Bakit kailangan pa si Paul? Diba, hindi po ba tayo nagtataka? Bakit kailangan nauna pa si John the Baptist kung hindi siya kailangan ni Jesus? Kaya kapatid, alam niyo po, makinig kang mabuti. At ituon mo ang pansin mo sa lahat ng mga natutunan at napakinggan mo ngayon. Bakit pinili niya si Beverly para maging leader mo? Kasi kailangan. Hindi mo lang need, kasi kailangan mo. Kasi kung hindi naman yan ang inilagay sa'yo ng Panginoon, di ba? Naalala ko yung laging sinasabi ni Sis Beb sa akin, yung belief na meron siya, yung pinapaniwalaan niya na walang coincidence sa Panginoon. Lahat ay naka-timing. May timing na nagkakilala kami. Pwede naman nagkakilala na kami since 2025. Ba't nagkakilala pa kami 2026? Samantalang nasa GC na namin si Nanay Grace. Nasa GC namin si Sis Ja. Imagine nyo po, nagkita pa nga sila ni Sis Ja. Diba? Na hindi ko rin alam, na wala akong ka-idea. Yung palang sila pala yung sinasabi ni Sis Ja na nakasama niya sa mission doon. Sabi ko, ha? Sino ba yung mga yun? Diba, wala nga rin akong idea na yung best friend naming so-called prophet, pareho pala namin naging kaibigan. Diba, sabi ko, Lord, akalain mo yun? Ang liit-liit ng mundo. But you see, people of God, alam niyo po, nung narinig niya daw po yung message or yung good news nila Sis Ja na mayroong tumutulong sa kanilang batang pastor, yun na naging response sa kanya ni Sis Beb. Ano po, pag nakita ko yung pastor na yan, gagawin ko talaga kung ang pinapagawa ng Panginoon. Ngayon, nung marinig ko naman po yung binalita hindi ko alam kung si Nanay Grace yata ay nagbalita sa akin, Pastor, wag mo munang sasabihin ha. Kilala ko yung sinasabi ng Sis Jolly. Si Sis Beb yun. Nakakasama na namin yun. Akalain nyo, pati pala si Sis Yu, magkakilala sila. Sabi ko, Lord, what in the world? Na itong mga tao na to connected at magkakasama.
magkakakilala, pero bakit, sabi ko, kaya nung marinig ko yung balita nila, alam niyo po, ang nasa heart ko noon, sabi ko, gusto kong makilala itong tao na to. Kasi, basta, meron akong joy in my heart. Pero yung iba, pinakilala na sa akin, nakita ko na personal, parang hindi joy ang nakikita ko, parang ayaw ko na. Ayaw ko na makita pa sila muli. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, yung mga taong nilalagay mo sa akin, kailangan ko ring mag-pay attention. Ano po? Kasi sabi dito, the measure that you heard is the measure that God given unto you. Alam niyo po kung bakit anointed si Pastor Carl? Kung bakit siya po ay nagmo-move in powerfully in healing and deliverance, in prophecy? Not because God anointed me, but because I pay attention to what God has given to me. Sabi ko nga sa inyo, bago ako nakarating sa kung nasan ako ngayon, di ba? Ngayon July 25, magiging reverend na. Sabi ko nga, Lord, parang hindi ko yata deserve ito kasi yung mga reverend, madalas may mga puknat na. Sabi ko ganyan, buo pa naman yung buhok ko, hindi pa naman puti-puti lahat. Hallelujah. Mas sabi ko, Lord, I need to pay attention to the season. Kasi alam niyo po, nung year 2020, dun ko po natutunang maging seryoso kay Lord. Totoo yan. Sabay kami niya ni Sis Beb. Kasi yun din ang naging share niya sa akin 2020. Nakakilala po ako, high school pa ako. Pero syempre, kilala ko lang. Pero so-so pa rin ako. Pag tinamad ako mag-service sa JIL dati, pumupunta ako ng Catholic 1 hour lang. Kasi tinatamad ako, tagal kasi nila doon, magkakantahan pa, misang ngalay na ako, kaaawit. So, ano ba yan? Ang tagal. Tapos pag magpe-pray yung pastora namin, ang tagal. Pag magpe-preach yung pastor namin doon, tagal magsalita, nakakaantok. Ano ba yan? Kaya doon na lang ako. Si Father, unang pagbasa, ikalawang pagbasa, ikatlong pagbasa, sermong kaunti, tapos na. Diba? That is me before, pero 2020, alam niyo yun? Doon ako tinuruan ni Lord na maging seryoso. Anak, maging seryoso ka. So nag-pay attention ako na matuto. The whole year of 2020, wala po akong ginagawa sa ministry kung hindi makinig. Ang ministry ko noon, pakikinig. Kaya nga po, masasabi ko sa inyo, ano po, kung maipapakita ko labang sa inyo yung mga books ko dito sa bahay, may mga notebook po ako doon. Nakakompile pa yan. Simula 2020 hanggang 2026. Lahat po yan nakakompile. Kasi tinitreasure ko yung mga panahon na yun. 2021, nirelease po ako ng Panginoon in healing and deliverance. Natutunan ko yan sa spiritual father ko. Nakakapanaginip ako, sabi ko, Pastor, na naginip ako na ako po ay meron daw authority, sabi ng Panginoon, to cast out witches. Sabi niya, aba, magandang pangitain yan. Sabi ng aking spiritual father, sige, tuturuan kita. Tara, sumama ka sa akin. So, naging assistant ako ng aking spiritual father. Pero yung spiritual father ko, nanggugulat kasi yun eh. Hindi ako ready, pero bigla niya sasabihin, ikaw manalangin. So, pag sinabi ko, Kuya Pastor, ayaw mo? Hindi naman. Sabi ko, wala nang excuses, Dave. Gawin mo na. Sige. Diba? Ay, yun na natutunan ko. Sige. Sige na nga. Wala naman akong choice. Sige na nga. Na-release po ako sa healing at deliverance. Hindi pa po yun doon natapos. May dinalang vessel sa akin ng Panginoon para mas lalo ako matuto sa healing. Yun po yung Berean Project. I think, hindi ko masyadong tanda kung taga Pampanga sila. So, ang Berean Project, sila po ay taga Pampanga. Nililed siya ni Pastor Philip Pastoral. At na-amaze po ako sa kanila. Dahil alam niyo po, ang pinupuntahan nila mga Catholic churches. Pero hindi sila pumapasok sa loob, sa labas lang. Nasa labas sila nagmi-minister. Alam niyo po, may minister sila doon na mayroong cancer sa likod. On the spot, instantly na heal. Pero hindi nila hinilay hands. Alam niyo kung sino ang naglay hands? Yung kapatid nung may cancer. At umiyak siya nun. Kasi nung tinanong siya, ano, nandyan pa po ba? Hala, nawala na. Kaya nila magpag-grow ng mga paa na maliliit. Sabi ko, Lord, ganong klaseng faith ang meron sila? Pilipino yon. Kaya kung akala nyo sa Amerika lamang may nagpapapantay ng paang hindi pantay, may naghihil ng mga cancer and so on, sa Pilipinas rin ho meron.
At natuto po kami doon kung paano kami mag-stand ng pananampalataya sa healing. Hanggang sa napasok po ako kay Pastor Hiram Pangilinan. Siya po ang aking Bible school teacher. Pastor Hiram Pangilinan. Isang kilalang deliverance and isang kilalang healing minister at deliverance minister sa Pilipinas. Natuto po ako sa kanila ng mga basic foundation of healing and deliverance. Hanggang sa nakita ko or dinala sa akin ng Panginoon si David Diga Hernandez. Natuto ako about healing. Hanggang sa natapos yung aking season sa kanila. Dinala ko ng Panginoon kay Apostle Daniel Adam. Sila po yung evangelist na nagka-cast out ng demons sa mga park at mga streets. And then afterwards, dinala po ako ng Panginoon kay Isaiah Saldivar. Siya po ay isang deliverance minister na grabe po yung kanyang knowledge and understanding when it comes to deliverance and demonic spirits. And then natuto ako sa kanya. Ngayon, dinala naman po ako ng Panginoon. I think it's year 2023, dinala ko ng Panginoon kay Prophet Ed Cetronili. Siya po ay isang prophetic and deliverance minister. Until dumating yung moment, hallelujah, until dumating po yung moment that I am lay hands by a pastor. At sabi niya sa akin, Pastor Carl, the Lord has a word for you. Sabi niya sa akin noon, I saw a veil in front of you, pero hindi siya masama. Yung veil na yon, hindi yun nakakahinder ng pakikinig mo sa Panginoon. Ang tingin ko ay i-kinover up ka lang ng Panginoon, parang ikinakasal. Di ba po ang ikinakasal hanggang hindi dumarating sa altar at hindi pinapaalis yung belo, hindi siya tatanggalin. Tatanggalin lang yun kapag you may now kiss the bride na. Ano po? So parang ganun. Sabi niya, Pastor Carl, alam mo na ang calling mo. So sabi ko, nung time pala na yun, year 2022, alam ko na talaga yung calling na ibinigay sa akin ng Lord. Alam niyo po, naganap pa yun, pagkamatay ng aking spiritual father. Namatay ang aking spiritual father May 21, 2022. Ibinigay po sa akin yung word September 21, 2022. Hallelujah, Jesus. Pero nag-pay attention po ako doon kasi year 2023, year 2024, lahat po ng word na sinabi niya doon. Pastor Carl, pagdadaanan mo yung pain, yung sorrow, pagdadaanan mo yung maraming pagsubok, pero magpakatatag ka. Dahil may pine-prepare na door ang Panginoon sa iyo. After niyan, nakabukas na yon. Kaya alam niyo po, yung door na yon na sinasabi niya, fulfill na ngayon.